memorize ko na yung sasabihin ko. Kasi for the first time, ngayon lang po magiging reality yung lagi mong iniisip. Ever since napunta ako sa ganitong negosyo, gabi-gabi ko po iniisip yung araw na to. Na tatayo ako sa harap ng maraming tao, no? Naka-Amerikana. First time ko mag-Amerikana actually. Tapos, habang nag-shower ako, lagi kong pinapractice yung speech ko. No? Ganun lang ko kasi, nung nakita ko kasi yung business na to, talagang very definite yung naging pangarap ko eh. Ang prayer ko talaga, hindi ako nagpipray kay Lord ng kotse, ng bahay, isa lang ang prayer ko. Gusto ko maging top earner sa networking. So, very specific talaga. Kasi ang background ko kasi dati akong player ng Dota. Nakakal ng Dota. Yun o. Yun. Sobrang hardcore ako doon. Nag-champion ako sa mga tournament. Akala ko, yun na yung career ko. Diba? Sobrang ka-addict ko doon. Hindi na rin ako nakapagtapos ng college. No? Akala ko kasi, nakaka-addict kasi, diba? Alam niyo yung Dota, no? So, yun, talagang nakala ko, pag na-champion ako, papadala ako sa ibang bansa, doon ako magsasucceed. Diba? So, yung pala mali, no? So, kagandahan, binigyan ako ng isang opportunity, Lord, pinakita ko sa akin yung network marketing. Gusto ko lang mag-share ng isang eye-opener sa inyong lahat, no? Yung nakita nyo doon na earnings ko, 5.1 million. Grabe. Talagang ang lupit na kumita ka ng ganun for 1 year, no? Usually kasi kaya yung tao hindi sumasali sa networking kasi dahil sa pride eh. Tama? Yung iba kasi, ayaw sumali sa networking kasi ayaw nila yung konsepto na pinagkakakitaan sila. Diba usually ganun yung issue dun eh. Mawa ko, mukha akong bata. Yung client ko is matanda. Ayaw niya, may pride, pero may pride daw. Diba? Ayaw niya yung konsepto na yung mga nasa taas na yung kumikita. Diba? Pero ito eye-opener lang. Ako kumita ako ng 5.1 million for 1 year. Invite kita sa business ko. Okay? Si Lenton po is my direct referral. Si Jason Villavicencio is my direct referral. Johnny Bodegas is my direct referral. Armon is my direct referral. Kumita ako ng 5.1 million. Invite kita, kita ka ng 4.9 million. Gusto mo ba yun? Yes! Yes! Diba? Oo, talagang magkakakitaan kita. Sa effort mo, kikita ako sa effort mo. 5.1 sa akin, 4.9 sa'yo. Okay lang? Yes, sir! O, sabihin na natin, hindi ka kasing simpag ni Lenton. Si Jason ka na lang. Kaya sa'yo, Jason. 3.7. 5.1 sa akin, 3.7 sa'yo. Okay lang? Okay lang. Ganun yun eh, diba? Kaya guys, kung yung mga tao humihindi sa inyo, okay lang yan. Pag meron sa mga humihindi sa akin, ito yung nami-miss nyo na opportunity. Diba? Kung ayaw nyo na pinagkakakitaan kayo, I suggest, tanggalin nyo yung mindset na yan. Kasi hindi kayo magiging successful. You must accept the reality na talagang ganun ang buhay. Diba? Kahit sa business, diba? Kahit saan, talagang pagkakakitaan ka ng ibang tao. Ganun yun eh. Hindi lang, kung ayaw mo ng pyramiding, lahat naman pyramiding. Diba? Kaya hindi ka kasing sipag ni Armon. Ay, ni Jason. Parang Armon ka lang, medyo tamad-tamad pa. Magkano sa'yo, bro? 650. 5.1 sa 650 sa'yo. Okay pa rin ba? Okay pa rin. Okay pa, bro? Hindi ba masama lang mo sa akin? Ang laki sa akin, 5.1 sa'yo, 650. Yes, so wala. Ganun lang yun. Lastly, mag-share ako ng kwento, no? Hindi ko yung wife ko. Ayan, dinadyo pa yung wife ko. Grabe, ganda ng wife ko. Yeah! Ewan naman. Come on stage! Come on stage! Hindi guys, kwento ko lang, no? Yung very first time na bibili po ako ng kotse, yun yung crosswind. Di ba? Ordinary day, sabi ko sa kanya, baby, bili tayong kotse. Sabi niya, tigilan mo nga ako. Aga-aga, nangangarap ka ng gising. Hindi, bili tayong kotse na nakita ko yung crosswind, ganda. Sabi niya, ay naku, tayo ko pang gagawin. Huwag mong pinag-i-edsos.
Sabi ko, ginawa ko, tumitingin na lang ako sa sulit ng kotse. Diba, sabi ko, hanggang sa nakapag-canvas na ako, nakita ko na yung gusto ko, kinausap ko na yung may-ari. Second hand lang kasi yung unang kotse ko yung crosswind nga. Sabi ko, baby, hindi ka dito, tingnan mo itong nasa sulit. Sabi niya, ayoko yung, huwag kang KJ, tingnan mo kung gusto mo.